Mga kababayan, ito yung balita ngayon. I think seryoso yung mga kalaban ni President Bongbong Marcos. Pati yung mga kalaban noon ni dating Pangulong Digong na isabit yung past and present administration sa pagpaslang kay Percy Lapid. What? Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano ang kwento? Ito ngayon yung mga maiinit na usapan po in the mainstream media. In fact, editorial siya mga kababayan dito sa Philippine Daily Inquirer. Ito ngayon, basahin ko po sa inyo. May karga, may mali siya. And hindi malayo o malamang may pondo ito po. What? Hindi kaya mga kababayan may kinalaman na naman dito si yung taga rito sa amin, si Lawiswis Kawayan. Malamang yung pondo ni Lawiswis Kawayan ay umiikot na. Basahin mo niya, Mr. Maravillas, kung ano yung editorial ng Inquirer para malaman namin. Ito, basahin ko po sa inyo. Lapid or Percival Mabasa was a hard-hitting radio commentator whose program Lapid Fire on DWDL spoke out on the controversial moves and abuses of the previous and present administrations. With his last show unboxing the very real dangers of red tagging. In one of his broadcasts, Lapid explained his criticism as a way for government officials to realize and correct their mistakes. Telling the truth, he once said, is not bravery, it is a duty. Kita niya kung paano nila inoonti-unting mina-mindset yung mga tao na konektado niya yung pagkamatay. Mga kababayan ni Percy Lapid sa pagiging critics niya sa past administration kay President Digong at konektado din mga kababayan sa kanyang kritisismo sa present administration ni Bongbong Marcos. So, sinisiro nila kung hindi niya yung past administration, yung present administration niya yung may kinalaman. What? Ba't naman papatulan ang isang tulad ni Percy Lapid? Threat ba yun sa existence ng past administration, tapos na yon? Or yung mga sinasabi ni Percy Lapid ba noong nabubuhay pa siya at threat to the existence of present administration ni Bongbong Marcos? Ayan ang tanong. And mga kababayan, in-intensify pa nila, makikita ninyo yung strategy ng mga dilawan through representative ng Kabataan Party List na si Raul Manuel. Ang sabi doon sa isang rally, ito mismo mga kababayan ng Kabataan Party List na sagip yung video niya, directly accusing Marcos Jr. na may kinalaman mga kababayan dito sa pagpaslang. What? And because of that, nag-react mga kababayan si Pastor Gibbs, pati si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Unahin ko yung statement mga kababayan ni Pastor Gibbs. Sabi rito, pinatutsadahan ng honorary chairman. Ito po yung balita from DCER para alam ninyo yung source natin.
Sabi rito, Raul Manuel dapat ipakulong dahil sa pag-akusa sa Pangulo sa pagpaslang sa isang broadcaster, sabi po ni Pastor Kibuloy. Pinatutsadahan ng honorary chairman ng SMNI na si Kibuloy ang ginawang propaganda ng makakaliwang grupo na pangsisisi sa pamahalaan sa pagkasawi ng broadcaster na si Percy Lapid kamakailan. Sabi rito, sa isang video ng protesta, makikita na isinisigaw ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na wala umanong pinagkaiba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama na pumapatay ng mamamahayag. What? Kailan man nangyari yon? Sino? May records po yung husgado. You have to substantiate your allegations para maniwala yung mga mamamayang Filipino. O during the time of Marcos, may mga nangyaring mga killings. Just like the time of the yellow presidents. May mga nangyari kay Curicong, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, kay Panot. Until today, laging mayroon. Ang ibig bang sabihin nun, yung mismong brain, yung Pangulo mismo? What? Bakit gagawin nyo ng Pangulo na papatulan niya yung broadcaster? Sige nga, napakaliit. Hindi nga pinatulan ng dating Pangulo si... Pinagamot pa ni Imelda, si Ninoy. Ninoy na yon. Si Ninoy, pinaslang, inassassinate. Itinuro si Marcos. Napatunayan nila, hindi. Kung si Ninoy, mga kababayan, pinakang matindi na critic in the rest of the, mga kasamahan niya noon, threatening the very existence of his administration, hindi siya nag-order ng pagpaslang. Pinagamot pa niya, pinunduhan, mga kababayan, yung pagpagamot, humihingi pa, at nang siya ay babalik, pinagsabihan pa, huwag kang bumalik dito, baka madisgrasya ka. Bumalik, tinoro bigla si Marcos. Naniwala yung mga Pilipino? Hindi. Kayo-kayo lang yung naniniwala sa kasinungalingan ninyo. And ultimately, ito na nga, kaya landslide si Bongbong Marcos. Kasi hindi man naniniwala sa mga narratives ninyo, sa mga kwento ninyo. Kasi basang-basa na, booking na. Kaya, Pastor Kibuloy, no need na ito patulan po ninyo. Kung ako sa inyo, wag na. Yung kasuhan, no need. Di ba? Wag tayong mapipikon. Anyway, hindi man siguro ito papatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. As, bababa siya sa level nila. Di ba? Pero anyway, i-share ko sa inyo kung anong sinasabi dito ni Pastor Kibuloy. Kaugnay rito, ani Pastor Apollo, dapat makulong si Raul Manuel dahil sa pag-akusa nito kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkamatay ng nasabing broadcaster. Dapat makasuhan talaga yan. Biro mo, inakusahan niya si Marcos. Si Marcos daw ang nagpapaslang. Harap-harapan yan, may video. Kaya dapat idemanda ng kapulisan. Siniraan niya ang president. Ay, Pastor Kibbs, while natutuwa tayo sa iyong statement kasi you are defending the president, pero mamimihasa lang sila pag pinatulan. Di ba? Sanay na sanay sila sa ganyan.
At tayo din naman, sanay na rin makarinig ng mga ganyang mga baseless statements. And si Bongbong Marcos po, I believe, hindi yan papatulan po. In fact, yung statement ni Presidential Legal Counsel, former Senate President Juan Ponce Enrile, baka hindi man yun pansinin po ng ating Pangulo. Yan niya, sabi ni Gibbs, estratehiya lang ng mga yan, ginagawang pagpapahid ng kasalanan sa gobyerno upang masira ang imahe ng Pangulo. Alam na ng mga tao, wala man yang bibitawang pananalita, kundi paninirang puri. Di ba? Yan ang talagang pakay nila, kaya nakikita ninyo ang senaryo. Hindi na sila nagtatago, marami na ngayon. Nahayag na silang lahat, maliwanag na yung si Raulo dyan. Maliwanag na talagang estratehiya nila. Bakit siya lumabas at ngayon sumasayaw sa kanto na si Marcos ang kanyang sinasabing pumaslang? Maliwanag yan. Napikon po siya, no? Si Pastor Gibbs, mga kababayan. O ngayon, ano sabi ni former Senate President and Legal Counsel, Juan Ponce Enrile? Sabi rito, Representative Raul Manuel should show proof of his allegation. Otherwise, he is a liar and liable for cyber libel for making such irresponsible and unproven statement. I would be happy to prosecute him. This is not a threat, but a positive statement. Juan Ponce Enrile. Ay, lalawan. Relax. Huwag mo nang patulan, hindi ka pa nasanay. Ang tagal-tagal mo na sa gobyerno, tumanda ka na nga eh. And baka nga pag-presidente si Sandro, ikaw pa yung kunin na vice president. Kung buhay ka pa sa panahon na yon, masanay ka na sa mga kalaban ng gobyerno na noon nakasama mo din sila. Di ba nagsama-sama kayo, bigla kang bumaliktad? Panahon ni Apo Lakay, ng tatay ni Bongbong Marcos, buti na lang talagang pure in heart, mga kababayan, yung mga Marcoses. Ngayon, pinatawad ka, bumalik ka to the folds. Ika nga. Ngayon, dati mo siyang mga kasama nung bumaliktad kayo ni Fidel Ramos. Nakasama mo sila doon sa sa EDSA People Power. And with that, with your vast experiences in long years in service sa gobyerno, kilala mo sila lahat, di ba? So, anong rason? Sabi mo, sinungaling. Otherwise, he is a liar. Alam mo naman na sinungaling pala. Yung mga sinungaling po na sinasabi ninyo, kilala na rin ng mga mamamayang Pilipino. Kaya na tumatalab yung paninira nila. So, kung ako ang tatanungin mo, sayang ng laway mo dyan. Sayang ng energy mo, sayang ng galing mo. Di ba? As brilliant lawyer, papatulan mo ang tulad ni Raul. Wag na. Bababa ka sa level nila
unang-una, hindi man siya makakaapekto sa pangalan ng ating Pangulo. Kasi nga, yung mga mamamayang Filipino, hindi man naniniwala sa kanila. Ang pinaniniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino, yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Makita mo sa result ng latest survey ng Pulse Asia, tuwang-tuwa. Sa unang 100 days in office ng ating Pangulo, tuwang-tuwa yung mga mamamayang Filipino, other than yung inflation na sabi nga natin, negative 11 sa inflation, sa handling ng inflation, may outside forces kasi po that affects the prices of commodities, at iyon ay alam na rin ng mga mamamayang Filipino na it is not actually the president or the government ang responsible dyan. But of course, pwede siya na i-manage by increasing production. At yun ang tutok ngayon ng ating gobyerno. Itong mga ginagawa po nila is actually a distraction. Kasi nga po, ang ultimate nila na objective ay makabalik. Kaya nga hindi sila nagbakasyon po, ito mga dilawan, tuloy-tuloy ang angat ng buhay. Hindi nagbakasyon, mga kababayan, nag-organize agad-agad ng kanilang partido. O di ba? Pumili agad-agad ng magiging leader nila para i-take over yung administrasyon in the next election. At least in the midterm election, makakuha na tayo ng marami na members na manalo. What? Hindi kayo mananalo. So yun po, luluwan, wag na ninyong patulan, ignore. Tuwang-tuwa yan kasi pinapatulan ninyo, napapansin sila. Di ba? Pero kung ignore nyo lang. It will just die down. Sinong maniniwala na si Bongbong Marcos targetin si Percy Lapid? Siya yung brain. Sinong maniniwala noon? Di ba? Wala, sila lang. Sila na alam nilang kasinungalingan, alam mo naman mga taong yan, mismong kasinungalingan nila, pinaniniwalaan nila. What? O ngayon, in relation doon sa napaslang na na broadcaster, ito po yung balita. President Bongbong Marcos Jr. has relayed through Executive Secretary Lucas Bersamin that the government is ready to help the grieving family of slain veteran broadcaster Percival Mabasa or si Percy Lapid. So pumunta mismo doon, mga kababayan, si E.S. Bersamin, pinadala ng ating Pangulo. Bersamin and Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara visited Lapid's wake in Parañaque City kahapon po. We're ready to help. The President wants to send the message, sabi po ni Bersamin sa kanya pong asawa. To the family po, huwag kayong pagagamit dito sa mga dilawan. Huwag kayong pagagamit. Pag nagpagamit kayo, talo kayo niyan. Di ba? Kawawa kayo pag ganyan. Ginagamit po ng mga dilawan ang issue na to sa political ambition nila. Bumisita doon yung mga dilawan po. Dinadrambit nila ng maigi. Ginagamit yon para galitin yung mga tao. What? Nandun si Kicks. Nauna si Kicks na pumunta doon. Gagamitin nila
para siraan yung ating administrasyon. Iyon ang hilig nila mga kababayan, kasi napakabango ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So tingin nila, pag hindi sila gumawa ng mga ganitong strategy, patuloy na silang tuluyan na silang mababaon yung political career nila. Kaya niya kailangang tibagin natin paunti-unti. Long term yung plan nila, mga kababayan. Bersamin said that Marcos had since ordered palace officials to keep an eye on the investigation. Pinatututukan niyang maigi ng ating Pangulo po. Bersamin also assured Lapid's family that under the Presidential Task Force on Media Security, everything will be done to get to the bottom of the crime. The Philippine National Police earlier vowed to bring justice for Lapid. It has already formed a special investigation task force para tingnan maigi ang kaso. Tingnan ninyo ang balita dito lagi. Lapid, a first critic of Duterte and Marcos administrations, was shot dead Monday night by motorcycle riding assailant at the gate of a subdivision in Las Piñas City. Laging ganun po ang nilaglagay nila sa kwento. Ituan niya, yung pamamaraan nila para i-mindset yung tao, i-brainwash yung tao, bilogin yung isipan ng mga mamamayan na dahil critic ng Duterte administration, critic ng Marcos administration po, malamang itong dalawang ito, hindi malayo na sila ang brain. What? Ganon katindi ang kanilang propaganda. We have already our experiences in the past. Naturo kayo ng turo. Yun pala, kakamping ninyo. Kakampi ninyo. Ang daming wag kami di sabi rito, according to the National Union of Journalists of the Philippines, Lapid is the second journalist to have been killed under the Marcos administration. Itong inyo JP mga kababayan, dilawin din. Lahat to mga kaalyado nila, kaya huwag kayong nagpapaniwala sa mga pinagsasabi nila mga kababayan. But anyway, alam ko naman di man kayo naniniwala sa kwento nila. Ayan man lang po. Luluwan, wag mo nang patulan. Sayang ng kwan mo po. Stature mo sa buhay. Di ba? Ikaw ay isang wag dito, isa kang alamat. Bilang isang alamat. Huwag mo nang patulan sila. Baka lang gusto ninyo ito pong itry. Firming and lifting cream pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum sa mukha. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patients, try po ninyo ito. Hindi man siya gamot. Food supplement siya. Ning siya red mixed fruit drink. Kung kasi siya po, gawa sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.